Pinalakas ng Ukraine ang malalayong pag-atake sa sunod-sunod na opensiba. At wasak na ang isang bagay sa Rusya na di na mababawi ni Putin. Ang utak at buhay ng buong makinarya ng digmaan ng Rusya ay natupok na ng apoy. Hindi tumigil ang Ukraine. Sa hiya ni Putin at pagkawasak ng pinakamalaking ipinagmamalaki ng Rusya, mas matindi pa ang naging atake ng Ukraine. Unti-unting nasisira ang makinarya ng digmaan ng Rusya sa bawat atake. Isang mabilisang buod ng ilan lamang sa mga target ay nagpapakita kung gaano kalaki ang naging pag-atake ng Ukraine. Ang elite na Rubicon drone unit ng Rusya ay nawalan ng sentro ng drone, nasunog ang mga lohistika, at napinsala ang command post. Eksakto at makapangyarihan, ipinapakita nito na habang umaatake ang Rusya gamit ang long-range strike, natatamaan ng Ukraine ang tamang target. Todo kilos ang intelihensya ng Ukraine at natanggal nila ang utak ng isa sa pinakamahalagang operasyon ng Rusya, si Rubicon, pinakamapanganib sa lahat ng drone unit ng Rusya. Noong ika-9 hanggang ika-10 ng Pebrero, inatake ng drone ng Ukraine ang mga okupadong rehiyon ng Zaporizhia. Ang kanilang target ay ang pamayanan ng Vysoka, na hindi na ang maliit na baryo na dati nitong anyo bago inilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Ang Vysoka ay naging lokasyon ng isang kontroladong himpilan ng unmanned aerial vehicle na pagmamay-ari ng kinatatakutang unit na Rubicon. Alam ng mga opisyal ng Ukranya ang panganib ng unit na ito. Sabi nila, may sapat na pondo ito at mahusay. At ito rin ang susi sa estratehiya ng Russia para hamunin ang lohistika ng Ukranya sa mga pinagtatalunang lugar. Si Rubicon ang utak sa likod ng lahat ng ginagawa ng mga puwersa ng Russia sa lupa. Pinasabog ng Ukranya ang utak na iyon sa pamamagitan ng pag-atake sa isang unmanned aerial vehicle center na sinunog hanggang sa maabo. Ang pinsala mula sa pag-ataking ito at sa iba pang tatalakayin natin sa video na ito ay patuloy pang sinusuri. Pero kung ito nga ay punong tanggapan ng unmanned aerial vehicle, ibig sabihin nito ay ganun nga. Natanggal ng Ukranya ang ilan sa pinakamahusay na drone pilot ng Russia. Bukod sa mga kagamitan at drone, makakatulong ito sa militar ng Ukranya. Nakilala ang Rubicon sa paggamit ng drone laban sa sibilyan ng Ukranya. Ayon sa ulat ng United, 24 media noong Hulyo 2025. Noong panahong iyon, pinaghihinalaan si Rubicon na namuno sa isang pag-atake ng drone ng Russia laban sa isang tren ng karbon ng Ukranya, malapit sa minahan ng karbon ng Biloserska na matatagpuan sa rehiyon ng Donetsk sa Ukranya. Nang umatake si Rubicon, nasunog ang tren at namatay ang hindi bababa sa 2 sibilyan. Kahit walang layuning militar ang pag-atake. Ayon sa ulat, sinubukan ni Rubicon ang bagong strike drone sa pamamagitan ng pagtama sa isang tren ng karbon na pinapatakbo ng mga sibilyan. Ang ginawa ng Ukraine noong ika-9 hanggang ika-10 ng Pebrero ay hindi lang pagsira sa operasyon ng drone ng Russia sa mga sinakop na teritoryo, kundi paghihiganti na nararapat lang. Isa si Rubicon sa mga susi ng makinarya ng digmaan ng Russia. Isa ito sa kakaunting drone ng Russia na pwedeng makipagsabayan sa mga mahusay na drone operator ng Ukraine. Dahil sa pagsisikap ni Rubicon, nakuha ng Russia ang ilang tagumpay noong 2025 matapos wasakin ng kanilang mga drone ang mga supply at pumatay ng sundalo at sibilyan. Tulad ng nakikita sa Ukraine, ngayong 2026, ang pag-atake sa mahalagang target ng Russia ay simula pa lang. Matapos alisin ang utak, tututok ang Ukraine sa iba pang target. Kabilang ang isang bahagi ng industriyang pinagkukunan ng lakas ng digmaan ng Russia. Babalikan natin ang target na yan mamaya sa video. Pero nagawa ng Ukraine ang dobling atake sa Russia sa pamamagitan ng pagtama sa military node na nagsasanay ng drone pilots sa Komishzhoria, Zaporizhia. Natamaan ng operator ng Ukraine ang pasilidad ng pagsasanay ng piloto ng drone ng Russia at winasak ni Branded Bonus ang sentro ng paggawa ng first-person view drone. Kaya, matapos tanggalin ang command center ng isa sa pinakamapanganib na unit ng Russia, sinundan ito ng Ukraine sa pamamagitan ng pagpigil sa pagpasok ng mga bagong piloto sa unit na iyon at, dagdag pa, winasak din ang planta. Gumagawa ng mga drone na ginagamit ng Rubicon. Ito ay isang matalinong hakbang ng Ukraine. Isang pag-atake na nakatuon sa pagpapahina ng Rubicon. Pati na rin ng iba pang unit ng drone ng Russia sa pangmatagalan sa pamamagitan ng pag-aalis ng 2 bagay na kailangan nila para magawa ang kanilang trabaho. At palaging nangangailangan ng Russia ng mga bagong operator ng drone. Ayon sa Foundation for Defense of Democracies, plano ng Russia na magtayo ng paaralang militar para sanayin ang mga opisyal sa paggamit ng unmanned systems.
Ang paaralang magbubukas sa 2027 ay agad na magiging target ng Ukraine long-range drone operators. Ipinapakita rin ng pagkakaroon nito ang alam na ng Ukraine. Agad pipigilan ang anumang pagsasanay ng Russia sa drone pilot sa sinakop na teritoryo, gaya ng madalas sa digmaan. Napipilitan ang Russia na umatras ng mas malayo hanggat maaari para magkaroon ng pagkakataon na gawin ang kinakailangan upang mapanatili ang pananakop ni Putin. Ang mga pilotong sinasanay sa Zaporizhia ay tiyak na mas gugustuhing nasa Moscow kaysa abutan ng mga bala ng Ukraine. Ngayon, wasak na ang pasilidad at planta ng paggawa ng drone nila. Kaya matinding tinamaan ang kampanya ng Russia sa paggamit ng drone sa Ukraine. Matagal bago sila makabawi rito. Sunod-sunod ang mga tama para sa Ukraine. Sa parehong serye ng mga pag-atake, inilipat ng Ukraine ang kanilang atensyon sa rehiyon ng Kursk. Baka maalala mo ang Kursk bilang rehiyong sinalakay muli ng Ukraine noong Agosto 2020. Nasakop ng Ukraine ang mahigit 1,000 kilometro kwadrado ng teritoryo sa pagsalakay. Kaya napilitan ang Russia na magpadala ng malaking puwersa para paalisin sila. Ngayon hawak na ulit ng Russia ang teritoryo. Ginagamit daw ng mga puwersa ni Putin ang Kursk bilang base ng long-range drone laban sa Ukraine. Noong Pebrero 10 at 10, pinigilan ng Ukraine ang mga iyon sa Tetkino settlement ng Kursk. Sinira ng mga miyembro ng serbisyo ng Ukraine ang isang Russian drone control post na malamang ginagamit para ayusin ang mga long-range na pag-atake na inilulunsad ng Russia laban sa Ukraine. Ang ganitong mga post, na tinatawag ding ground control points, ay mahalaga sa drone mapping bilang permanenteng palatandaan para matiyak ang tamang direksyon ng drone. Parang gabay na poste ang mga ito para sa drone at operator. Ginamit ang poste sa Tekkino para tulungan ang mga drone operator ng Rusya na siguraduhing tama ang direksyon ng unmanned aerial vehicle bago ito tumawid ng hangganan papuntang Ukraine. Hindi na ngayon. Tinamaan na ang poste at humina na ang rehiyon ng Kursk sa konteksto ng paggamit ng Rusya dito para isagawa ang kanilang mga pag-atake gamit ang drone. Makikita natin ang sabayang pagsisikap ng Ukraine na sirain ang drone infrastructure ng Rusya. May mga palatandaan na may ganitong plano ang Ukraine kung naging mapagmatsyag ang Rusya. Isang araw bago ang serye ng pag-atake sa operasyon ng drone ng Rusya, tinamaan ng Ukraine ang isa pang target sa Rostov-on-Don na mahalaga sa lohistika ng Rusya para magpadala ng kagamitan at armas sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine. Isa sa mga dumadaan sa Rostov-on-Don ay first-person view drone na ginagamit ng Rusya sa frontline para atakihin ang lohistika ng Ukraine at magdulot ng casualty. Naalala mo ba ang mga uri ng drone na nabanggit natin? Ang unit ng Rubicon na gumagamit ng Rostov-on-Don ay isa sa mga lugar kung saan iniimbak ang mga drone na ito bago sila dalhin papasok ng Ukraine. Noong Pebrero 10 ibinunyag ng Ukraine na natunton nila ang first-person view drone facility ng Rusya sa Rostov-on-Don. Ibinunyag ng bansa ang impormasyong iyon sa pamamagitan ng pag-atake sa pasilidad. Winasak ang 3 container na naglalaman ng mga first-person view drone at mga piyesa na kailangan para makagawa pa ng iba. Ayon sa paunang datos, humigit kumulang 6,000 first-person view drone ang nawasak at ilang pang mga container ang nasira. Ayon ito sa General Staff ng Ukraine noong panahong iyon. Isang araw lang ang nakalipas. Parang isang malaking balita ang pag-ataking ito. Ngayon, tila simula na ito ng mga susunod na pangyayari. Tinarget ng Ukraine ang mga gamit ng drone operations ng Russia. Tinarget ng Ukraine ang mismong unit ng drone, utak ng operasyon. Matapos masira ang mga kagamitan. Ayon sa Institute for the Study of War. Noong Pebrero 10 ito ang nag-institusyonalisa ng sinadyang pananakit sa mga sibilyan bilang kasangkapan ng digmaan. Isang baluktot na uri ng kultura ang nabuo sa Rubicon at sa iba pang unit ng drone ng Rusya. Isang kulturang nagsimula ang Rusya na gumamit ng first-person view drone strikes para atakihin ang mga sibilyang target sa likurang bahagi ng Ukraine. Lahat ng ito ay para pumatay ng mga sibilyan at sanayin ang kanilang mga operator. Ang mga taktikal na drone strike ng Rusya laban sa mga sibilyan at infrastrukturang sibilyan sa kahabaan ng frontline ay naging napakalaganap na inilarawan na ito ng mga tagamasid bilang isang pangangaso o human safari ayon sa isinulat ng Institute for the Study of War. Sa isang gabi, pinatigil ng Ukraine ang isa sa mga unit ng Rusya na nanguna sa mga pag-ataking ito at bilang dagdag, winasak din ito ang mga command post ng drone sa teritoryo ng Rusya at isang pasilidad na nagsasanay sa mga operator ng drone ng Rusya para makasali sa nakakakilabot na safari na ito araw-araw.
Wala na ang utak ng baluktot na drone operations ng Rusya. Pero nariyan pa rin ang tinatawag nating lifeblood na nabanggit natin kanina sa video. Bago tayo lumalim dyan. Pinapanood mo ang Palabas Militar. Kung gusto mong makakita pa ng mga ulat tungkol sa kamanghamanghang mga atake ng Ukraine, pindutin ang subscribe para hindi mo mamiss ang alinman sa aming mga video. Ngayon, ang lifeblood. Malamang alam mo na ang lifeblood ng Russia ay ang industriya ng langis nito. Ang particular na industriyang iyon ay nahihirapan na ayon sa The Straits Times. Noong Pebrero 1, bumaba na ng 25% ang kita ng langis ng Russia sa 2025. Tinutulak nito ang Kremlin na ipasa sa mga mamamayan ng Russia ang gastos ng pananakop na halos $170 bilyong kada taon sa pamamagitan ng mas mataas na buwis at deficit spending. Humina ang industriya ng langis ng Russia, pero hindi pa ito lubusang natalo. Patuloy pa ring kumikita ang Russia ng bilyon-bilyong dolyar bawat buwan mula sa pagbebenta ng kanilang langis at mga produktong may kaugnayan dito. Noong Enero, kahit bumaba ng 50%, kumita pa rin ang Russia ng 373.3 bilyong rubles mula sa pinagsamang benta ng langis at gas. Katumbas iyon ng humigit kumulang 5.1 bilyong dolyar. At ito ay isang senyales para sa Ukraine na kailangan pang gumawa ng mas marami upang maputol ang pangunahing pinagkukunan ng lakas ng buong makinarya ng digmaan ng Russia. Matapos alisin ang utak ng operasyon ng drone ng Russia sa mga sinakop at hangganan, ipinakita ng Ukraine na nakatutok pa rin ito sa pagsira ng langis ng Russia. Sa isang biglaang pag-atake noong Pebrero 10, nagpakawala ang Ukraine ng napakalaking 100 at 8 na drone laban sa Russia, kung saan ilan sa mga drone na iyon ay tumama ng direkta sa Lukoil Volgograd Oil Refinery. Ayon sa Kiev Post at open source intelligence analysts, ang bagong pag-atake ng Ukraine ay nagdulot ng sunog at ito na ang ikasiyam na atake sa pasilidad mula nang magsimula ang digmaan. Kinumpirma ni Gobernador Andrei Botorov ng Volgograd ang sunog. Karaniwan, sobrang laki ng sunog kaya hindi maitago ng Russia. Inanunsyo ni Botorov sa tipikal na paraan ng Russia na sinabing pinipigilan ng air defense ng Russian Ministry of Defense ang malawakang teroristang pag-atake ng mga drone sa mga pasilidad ng enerhiya at sibilyang infrastruktura sa Volgograd. Gaya ng madalas nitong ginagawa, sinusubukan ng Russia na palabasin na terorista ang Ukraine habang ang sarili nitong mga drone ay tumatama sa mga sibilyan at infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine. Sinabi ni Botorov na walang sibilyang nasaktan sa pag-atake sa refinery. Iyan na ang lahat ng dapat mong malaman. Hindi ito teroristang pag-atake o pagtatangkang tularan ng Ukraine ang kalupitang ginagawa ng Russia sa mga Ukrainian. Ang tumpak na pag-atake sa Volgograd ay nagdulot ng malaking pinsala sa isa sa pinakamalaking oil refinery ng Russia. Tinarget ng Ukraine ang Lukoil Volgograd Neftaperevodka sa Krasnoyarmysky district ng Volgograd. Kayang gumawa ng higit 15 milyong toneladang langis bawat taon ang pasilidad na iyon. Ginagawa itong gasolina, pang-eroplano na gasolina, diesel, bitumen, at iba pang pinong produktong langis. Lahat ito ay produktong ginagamit ng militar ng Rusya sa pananakop. Kung walang produksyon ng diesel at gasolina, kaunti lang ang tangke at sasakyan ng Rusya sa pag-atake. Idagdag mo pa ang pagkawala ng kita na dulot ng mga ganitong pag-aatake. At makakakuha ka ng dobling dagok kung saan nalulugi ang Rusya. Habang nabigo ang mga pag-atake ng Rusya sa depensa ng Ukraine, may mga video ring ibinahagi ng Astra Telegram channel ukol sa naging resulta ng pag-atake ng Ukraine. Isang video mula sa malayo sa refinery ang nagpapakita ng malaking apoy na sumusunog sa pasilidad. Malaki ang sunog at posibleng patuloy pa ring nagtratrabaho ang emergency services ng Rusya para apulahin ito. Sanay na sila dito. Nasabi rin naming ilang beses nang tinamaan ng Ukraine ang Volgograd Refinery. Ang mga unang pag-atake ay nangyari noong Pebrero 2020 at nasundan pa noong 2025 partikular noong Enero, Pebrero, Marso, Agosto at Nobyembre. Matalino ang pag-atake ng Ukraine sa mga refinery dahil alam nilang hindi sapat ang lakas ng kanilang drone para tuluyang masira ang mga ito. Maaaring maayos ang mga kagamitan at muling mapatakbo ang mga refinery. Kaya paulit-ulit na tinatarget ng Ukraine ang mga refinery. Tinitiyak na muling mapatitigil ang operasyon ng mga pasilidad. Kapag malapit na silang muling mapagana,
Ito ang matalinong estratehiya na nagdudulot ng maraming problema para sa Russia pagdating sa kanilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan, gaya ng binanggit ng Kiev Post. Sa gitna ng mga pag-ataking ito, iniulat ng media ng Russia na ang supply ng langis sa pamamagitan ng pipeline papunta sa mga refinery ay bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng 15 taon, bumaba ng 1.7% sa 262.23 milyong tonelada ang kabuang pagproseso ng langis sa Russia noong 2025, sabi ng insurance broker na si Mines. Nalugi ng higit 1 trilyong rubles ang mga oil producer sa Russia. Ang 1 trilyong rubles ay katumbas ng 12.9 bilyong dolyar. At lahat ng iyon ay perang hindi mabubuwisan ng Kremlin dahil nauwi lang sa wala dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa Volgograd. Mag-pause muna at huminga ng malalim. Sa normal na video, dito na dapat tayo magtatapos. Ang aksyon ng Ukraine noong ika-8 hanggang ika-10 ng Pebrero ay nagpahina sa mahalagang makinarya ng digmaan ng Russia. Napahiya si Putin sa panibagong kabiguan ng Russia na hadlangan ang long-range attacks ng Ukraine. Sapat na siguro yan para sa Ukraine ilang araw, di ba? Hindi naman. Mas marami pang nagawa ang Ukraine habang napupulbos ang utak at buhay ng mga Ruso. Maraming pag-atake ang nangyari sa mga teritoryong sinakop ng Ukraine at Russia. Matapos maglabas ng mga video ang Asgard Battalion ng Ukraine, alam nating winasak ng Ukraine ang 2 TORM-2 missile system noong Pebrero 10. Ang batalyon ay bahagi ng 400 at 12 Tough Brigade ng Ukraine na tinuturing nilang matinding kalaban at nagawa nitong makapagtama ng direkta sa mga air defense system. May tinatayang pinagsamang halaga na humigit kumulang 50 milyong dolyar. Ang 2 nasirang TORM-2, ang pinakabagong Russian air defenses, ay winasak ng Nemesis Brigade sa mga sinakop na teritoryo. 13 sa mga sistemang ito ang nawasak ng parehong brigada ngayong 2026 na patunay na patuloy silang tinutugis ng Ukraine. Nakita doon na winasak ng Security Service of Ukraine ang halos 4 na bilyong dolyar na Russian air defenses noong 2025. Nawasak ang 2 TORM-2 ng mid-range strike drone ng Ukraine, kaya nasa likurang bahagi ng Russia sa sinakop na Ukraine ang mga ito. Sa tactical na pananaw, ang pagbagsak ng 2 air defense system ay nagbubukas ng bagong aerial corridor para magamit ng mga drone at missile ng Ukraine. Malaki ang posibilidad na ang mga target na pinoprotektahan ng mga sistemang ito ay tatamaan na rin sa lalong madaling panahon habang patuloy na pinahihina ng Ukraine ang depensa ng Russia. Siguro alam mo na ang susunod naming sasabihin. Mayroon pang mas marami. Sa Zaporizhia, matagumpay na tinamaan ng mga puwersa ng Ukraine ang isang lugar ng konsentrasyon ng mga tauhan na matatagpuan malapit sa pamayanan ng Kliborovna. Tinarget ng Ukraine ang ilang mahalagang himpilan militar ng Russia sa sinakop na Donetsk. Sa Yalta, tinamaan ng Ukraine ang unit ng pagkukumpuni ng Russia, pati imbakan ng pampadulas at pasilidad ng gasolina sa Fedorivka. Lahat ng ito ay iniulat ng pangkalahatang kawani ng Ukraine sa Telegram na nagsabing ipagpapatuloy ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang sistematikong pagpapatupad ng mga hakbang na layuning pahinain ang kakayahang labanan ng agresor na Russia. Iyan ang punto nito. Ang pagtutok sa mga drone, command center, at imbakan ng Russia ay may layuning pababain ang bisa ng first-person view drone nila sa harapan at pigilan ang epekto ng kanilang long-range drone. Ang muling pagtama sa oil refinery sa Volgograd ay nag-aalis ng mahalagang pasilidad na sumusuporta sa digmaan ng Russia at nagpapalakas sa pondo ng Kremlin. At sa sunod-sunod nitong mga pag-atake sa mga sinakop na teritoryo, napahina rin ng Ukraine ang depensa ng Russia. Nagbukas ng mas maraming daan para sa pag-atake ng Ukraine at napatumba ang mga sundalo pati na ang mahahalagang kagamitan na kailangan ng Russia para ipagpatuloy ang kanilang digmaan. Lahat ng ito ay nangyari sa loob ng 2 araw, ngunit ang tuluyang pagpapahina sa makinarya ng digmaan ng Russia ay mangangailangan ng panahon. At mangangailangan pa ng mas maraming pag-atake tulad ng mga nakita natin mula Pebrero 8 hanggang 10. Ang 2 araw na iyon ay nagtanggal sa Russia ng hindi na mababawi nitong bas ng Rubicon at nag-iwan ng pilay sa puwersa ng Russia habang naghahanda ang Ukraine ng mas matitinding dagok. Ginagawa ng Ukraine ang paraan
para mabawasan ang epekto ng Russian first-person view drone sa frontlines. May bagong bala na napakagaling at magiging isa sa pinaka-epektibong sandata laban sa drone sa mundo. Alamin pa tungkol sa balang ito at epekto nito sa digmaan sa Ukraine sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang balita sa long-range strategy ng Ukraine laban sa Russia. Salamat sa panonood.